Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry, umaasang darating ang mga investor sa Ilocos Norte matapos ang Region 1 Investment Forum. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Manamnamang adda digiti sumrek nga agpunan dito Ilocos Norte Kalpasan tinay sayangkat a Region 1 Investment Forum ngayon duluan ti Department of Trade and Industry ti Crimson Hotel alabang Muntinlupa City di December 3, 2024. Segon ti DTI Ilocos Norte, inyam amo ni Governor Macho Marcos Manotok dagiti oportunidad para iti panagpunan iti Region 1 kadagiti nagatendar nga stakeholders ken investors manipod iti sumagmamano sektor. Gagem ti gobernador amay pangato pa iti estado ti ekonomiya iti Ilocos Norte agraman dagiti tanlupay a probinsya iti Region 1. Inrakurak ni Attorney Bobby Fondevilla, Executive Director iti Board of Investment, ti kinapateg ti dedikasyon ti gobyerno iti panangitandudo ti panakapaturas ti ekonomiya ken panangiwanwan ti investment iti rehiyon. Nagatendar pa dagiti panakabagi ti Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan ken inpresentar da dagiti investment opportunities iti bukod da a probinsya. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Higit sa 2,000 deboto dumalo sa Pontifical Coronation ng Nuestra Señora de Caridad de Agoo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nasurok 2,000 a deboto. Inakipaset iti Pontifical Coronation ni Nuestra Señora de Caridad de Agoo di Disyembre 6, ijay Minor Basilica of Our Lady of Charity, Agoo, La Union. Daytoy napnoan pakasarita na pasamak ket nagbalin na posible babayan iti bilin manipod kini Papa Francisco idi Abril 29, 2024. Aning ipaay iti canonical coronation iti imahe ni Our Lady of Charity. Kalpasan tinasantuan na misa si papasnak ngayon dalwan ni Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, ti seremonya ti koronasyon. Ti imahe ni Nuestra Señora de Caridad wenno Apo Caridad kadagiti deboto ket adaan tinabak na nga pakasarita na nagapupay idi mayka 97 a siglo. Ti orihinala kayo nga imahe ket imuna na dayaw ijay Bantay, Ilocos Sur, sakbay anayeg ditoy Agoo babayan iti maysa apa di nga Agustino. Intampok daytoy ng patagapasamak ti kinapatag ti Minor Basilica of Our Lady of Charity kas kang Ronana Santro ti Relihiyon iti Amyanan, Luzon. Ti koronasyon ket bigbigan na tinaunag a debosyon nagiti napudno Katoliko kini na Santua na Birhen Maria na iparangarang babayan kini Nuestra Señora de Caridad de Agoo maibilang ka sagrado simbolo ti pamati namnama kenayat amang ipalting iti na espiritual na panagduras ken panagkaykay sa iti komunidad. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Walang gutom program beneficiaries na dagdagan pa ayon sa Department of Social Welfare and Development, Field Office 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Hapaday nga verification and validation activities nga gimbubuhat ang Department of Social Welfare Region 8 hamagatiro dilain nga partihan Eastern Visayas na dugan hin por lo menos 800 nga ihapin mga kwalipikado nga benepisyaryo ang walang gutom program hanasabing ahensya. Ang mga validators in ginamit hin walang gutom indicator tool nga ng KYC agud masiguro nga kwalipikado hiramay ipod ha programa. Ini aktibidadin lakip ha flagship program hiton administrasyon kumo pagbaton hiton diri voluntaryo nga kagutom
gutom ngan malnutrisyon darahan habubo nga kita. Kasumpay hiniyan nga tanan nga mga benepisyaryo kinahanglan umatinder ha mga nutrition education sessions nga usa mga kondisyon hanasabi nga programa. Hapag kay na naabot ha 31,774 ang mga nakarehistro ha DSWD walang gutom program palibot hariyon 8. Tikang diri ha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, 14 na lugar sa Southern Leyte, dineklara ng insurgents free. Ang ulat na ito mula kay Ria Mikate. Formal na ang gideklara nga dunay stable internal peace and security condition ang 13 ka lungsod ug usa ka syudad sa probinsya sa Southern Leyte. Kini ang nasayran sa Radyo Pilipinas sa 14th Infantry Avenger Battalion Philippine Army niadtong Biyernes, Disyembre 6. Subay sa record sa militar, partikular niini ang lungsod sa Macrohon, Buntok, Tomas Opos, Padre Burgos, Libagon, Anahawan, Diluan, San Ricardo, San Francisco, San Juan, Pintuyan, Malitbog, Limasawa ug Dakbayan sa Maasin. Kini atos sa mga managlahing seremonya nga gipaygayon karong tuiga nga gitambungan sa mga militar, kapulisan, kabomberohan, lokal ug barangay local government unit. Highlight sa mga kalihukan ang permahanay sa Memorandum of Understanding o Pledge of Commitment ug ang pagpalupad sa maputi nga kalapati isip simbolo sa kalinaw. Karong maabot Disyembre 12, gikatakda ideklara usab nga insurgency free ang lungsod sa Hinundayan. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Pasko de Oro 2024, opisyal nang binuksan sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ito mula kay Kokoy Medina. Gugma panag-iusa o paglaom ang mensahe ni City Mayor Rolando Clarix Oy ning Dakbayan sa Cagayan de Oro atol sa formal nga pagbukas sa usa ka bulan nga kasaulugan sa Pasko de Oro 2024 nga dunay timang Paskong kauban ang pamilya ni adtong milabayng Biyernes sa gabi, Disyembre 6 ning kasamantangang tuig diha sa may Gaston Park. Atol sa moong kalihukan nasaksihan sa mga Cagayanon ug madubudoong ang kasadya sa tinuig nga Symphony of Lights ug Pyro Musical. Giasoy usab ni City Councilor J. Rua Pascual, Chair sa Committee on Tourism, ang nakahanay nga mga aktibidades alayon sa Pasko de Oro. Kini naglangkob sa bangga sa Daigon karong umaabot Disyembre 12 ning kasamtangang tuig sa Rotunda Limkit Kay nga salmutan sa mga tinun-an sa 13 ka mapampublikong tulungan ning Dakbayan. Paskorila competition ug marching band competition nga salmutan sa 7 ka mapampublikong tulungan sa elementarya karong Disyembre 18. Gidapit usab ni Councilor Pascual ang katawhan nga bisitahon ug suportahan ang farmers market nga naa diha naka-display sa Dua Park, ingon man ang Higulay Holiday Market nga naa sa Sido River Boulevard. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina ala sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga, mga Sambuangenyong atleta sa sa Batang Pinoy Games 2024 makakatanggap ng insentibo mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Yatagan og pasidungog ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang mga atleta nga nirepresentar sa bag-o lamang nahuman nga Batang Pinoy Games 2024 sa Puerto Princesa, Palawan. Nakuha sa Zamboanga City ang ikapito nga pwesto sa niabot sa 177 ka partisipante sa Philippine Youth Games kaniadtong Nobyembre 23 taman 29 niining tuiga. Gisiguro ni Mayor Dalipe nga ang mga atleta nga nakadawat og medalya makadawat usab og insentibo gumikan sa kagamhanang lukan. Adunay 75 ka medalya ang nakuha sa mga Zamboangenyong atleta, 29 niini mao ang gold, 26 ang silver samtang 20 usab ang bronze. Para sa gold, makakuha ang mga atleta og 3,000 pesos,
2,000 pesos sa silver ug 1,000 pesos sa bronze. Mahinumduman nga ang kagamahan ng lokal naghatag og dakong suporta sa batang Pinoy athletes pinaagi sa usa ka send-off ceremony ug naghatag og transportation allowance, uniforme, mga sapatos ug uban pa sa kada usa kanila. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.